Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So napag-usapan nga natin na ang Golden State Warriors ay nagiinit na at magkakasunod na ang kanilang mga panalo. Bago nga sila magkaroon ng magandang run ay napadami muna ang talo nila at bumagsak sila sa 12 seed ng West. Ngunit matapos na may panalo ang 7 sa kanilang huling 8 laro, ang Warriors nga ay umakyat na sa 10 seed ng West sa record at 26 wins and 25 losses. Habang ang 9 seed naman ay pinanghahawakan ng kanilang rivals or at least magkaribal na mga fans, ang Los Angeles Lakers na may record at 28 wins and 26 losses. Bago yan ang game nila kontra sa Detroit Pistons maya-maya lang. Ang dalawang pinakasikat na team sa buong NBA ay napakadikit nga ng standing ngayon. Kung magtatapos na nga ang season ngayon ay silang dalawa magkakaharap sa knockout game ng play-in tournament. Last year nga ay nabiyayaan tayo ng Lakers versus Warriors and LeBron versus Steph sa second round ng Western Conference Playoffs, kung saan ito ay nagtapos sa score na 4-2 in favor of Los Angeles Lakers. And just 2 years before that ay napanood din natin ang play-in matchup ng dalawang team na ito, kung saan nauwi pa din ng Lakers ang panalo sa dikit na score na 103-100. So napapadalas nga ang matchup ng dalawang team na ito sa mga big games. Dahil nga sobrang dikit ng standings nila ngayon, kaya naman magiging crucial ang game nila kontra sa isa't isa sa Biyernes o Friday, February 23 yan mga kaibigan sa Pilipinas, Lakers versus Warriors. Posibleng magiging sukatan nga ang bakbakan na ito. Ang last game nga nila ay umabot pa sa double overtime na naging instant classic. Palitan nga ng big basket sa LeBron at Stephen Curry, bago ito matapos sa free throw na LeBron James to give the Lakers a 1-point lead. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Victor Wembanyama naman ay may record na naman na mababasag sa NBA. Kahapon nga ay nagtala pa lamang siya ng halimaw na 27 points, 14 rebounds, 10 blocks, and 5 assists on 10 of 14 shooting sa field. Well, si Wemby nga mga kaibigan ay hawak ang league best 3.2 blocks per game at league best 153 total blocks. On pace nga siyang mahigitan ng record ni Anthony Davis to be the youngest player ever sa NBA history to lead the league in blocks and total blocks. Hindi pa nga pwedeng uminom si Wemby ng legal sa US, subalit pinapangunahan na niya ang NBA sa pinakamadaming tapal. Inaalala nga ng madami noon, including me, kung paano niya ba dedepensahan ng mga big man na may malalaking katawan bago siya pumasok sa NBA. Mukhang ang tanong yata ngayon ay paano na lang nga ang NBA kapag tumigas pa ang kanyang katawan dahil halimaw na siya ngayon sa opensa at sa depensa nang medyo hilaw pa nga ang kanyang katawan at ginagawa niya din ito sa loob lamang ng limitadong minuto. Paano na lang nga kapag nabigyan pa siya ng mga galing na kakampi at umangat na ang kanyang experience sa NBA? Sa pinapakita ngayon ni Wemby, hindi na nga ako magugulat kung magkakaroon siya ng season na katulad kay Michael Jordan, Hakeem Olajuwon at Giannis Antetokounmpo, kung saan nakuha nila ang regular season MVP at Defensive Player of the Year award sa loob ng isang season lang. Sa palagay nyo ba ay sigurado ng kay Wemby mapupunta ang Rookie of the Year award?